you're a musician. So, um, what's your first encounter? Paano ka na-involve sa music? Ano yung first na nangyari? Umpisa niyan yung tatay ko, marunong talagang kumanta. So, Singer siya. oo, nagigitara siya, yung ukulele pa nga eh. Usually, basta taga-tublay na O, taga-tublay, oo. Tapos napansin ko, yung tinggitaran niya nung araw, 5 strings lang. 5 strings. Akin pa yung uso ti 6. Ay, gano'n? Pwede. Sa bali pa nga, di kwa. Sa bali pa nga, di talmud. Sa bali di akorde eh. Sa bali di chords da. Hindi ko naintindihan yung mga chords na yon. So nakikita ko sa tatay ko yon. Hanggang sa nung ah, nagpabili ako ng gitara. Kasi hindi ko alam yung 5 string. Ginmatang gusto natin 6 string na gitara. Doon ako natuto. Ang una kong natutunan na kanta, Take Me Home Country Road. John Denver. John Denver. O kasi kasikatan ni John Denver noon. Kasi folk nga yun. Ano? And then hanggang sa maging Ilang taon kayo nun? Yung parang first elementary ako. elementary. Parang grade 3 yata. Oh, Grade 3 ako natutong maggitara. And then, no, the program sa school, sakti na kayo may sasala. intermission. Oh, yeah. Hanggang na di high school. Ay. Dire-diretso di ay. Hanggang na ida college ako, intry ko mo ti mag-audition nga, yung folk house. Folk house pa noon. Ano? Folk house pa noon. So, maliliit pa yung mga folk house natin. Adamo tinagtiwala kanya. Ilang abong kakantay di, 12. Ano yung mga, malala mo yung mga folk? Di ko na. The Boxer. The The Boxer. Boxers. Country Road. Country Road. Why, my Lord. Nagijay. Ayan. Christian song yan. Hindi yung mga kinakanta ko noon na iba. Mga Don McLean. American Pie. Hindi ko kaya yung American Pie noon. Pero yung Vincent. Yeah. Yung mga ganun. Intry ko Jim Croce pero hindi ko kaya. Hindi kaya ng daliri ko yung ano niya, yung pluckings niya siguro. Yung pluckings niya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. Hanggang sa nakatutog ako, nag-umpisa ako dyan sa may Agrix noon, doon sa ilalim. Naka-alternate ko sila Raul Biray. I see. So parang kasabayan nyo sila? Oo, kasabayan ko yan. Right. Naging idol ko yan, sila Conrad Marsan. Conrad Marsan. Naririnig ko. Kay ano yata, kay Aposendo ko narinig yan. Hindi ko siya Hanggang sa naranasan ko din na kumanta sa Fireplace. Fireplace 1. Ngam lunchtime. Yun yung pinaka-happy hour lunchtime. Pero hindi masyadong tumagal yun. Hindi nag-click yung lunchtime na yun. Hanggang sa merong country music world doon sa may baba ng Garden Shutter. Kinuha nila ako na member ng band. So doon na kayo nagbanda na rin? Nagbanda ako, naging drummer ako. Drummer. Anong pangalan ng banda nila? Yung banda namin nun, hindi ko na matandaan kung anong pangalan ng banda namin. Makalagip mo. Ay, nakita ko si Ka. Well, yun. Hanggang na nga inebandak ni Elmer Hall. Kasi nauso na yung band, kasi nauso na that time yung mga banda nung 80s. Dumating yung mga Tagalongga po dito. So parang natuwa yung mga taga Baguio. Nagbuo na rin sila ng mga band. So parang taga-Olonga po yung nag-influence sa amin, ano ba tawag dito? Nang-influence na? Nang-influence. Kasi solo-solo lang dati. Nung dumating mga Tagalongga po, na-influence na yung mga taga Baguio para magbanda. Etong si the late Elmer Hall, magkapit-bahay kami. Sabi niya sa akin doon, siya yung nag-iinganyo sa akin na maging drummer. So from guitarist, naging drummer. Naging drummer ako. Dahil bibihira kasi ang drummer dito sa Baguio noon. Mahirap din kumuha ng Tagolongga po. So, ang ginawa niya, sabi niya, bakit hindi mo subukan na mag-ensayo ng drums? Ang ginawa ko naman, bumili ako ng second na drum set.
Yan. Nag-ensayo ako. Then after 2 to 3 months yata, nagbuo kami ng group. Tumugtog kami diyan sa Harrison. Harrison. Harrison Country din. Ang Ay, kalaban na ang parang kakumpetensya ng Harrison Country din, yung 168. 168 yung nasa kanta noon na kanta ni ni Madam Lourdes. Oo, kasikatan nila. Ang kilalang-kilala nun mga singer si Lourdes Funky at saka si Elmer Hall. Ay, Si Lourdes nasa 168, 168 si Elmer Hall naman nasa Harrison. Harrison. Ay, Kami yun. I see. Pero maganda yung kay Lourdes kasi ang kasama niya, mga Tagolongga po. Ang Yung backup mga niya, bandmates niya, parang gano'n. bandmates niya. Siya yung vokalista. Pero yung sa Habang inyo, na, oh, pure kayo na Igorot nun? Or yeah, pure Baguio people? pure Baguio kami. Oo. Ang ah, ang mga tugtugan namin noon, yung mga Igorot song, katulad ng mga Diway, yung mga kanta ni Elmer, At wala pang dance floor. ay, so talagang nakikinig lang yung mga tao. Nakikinig lang yung mga tao. Ay, wala yung parang ngayon na Ngayon, iba na eh. parang Grand March pa noon. Ngayon, napakadali sa mga musicians yung halimbawa may kanta. Di ngay, kasano nga tati Talmud na dito eh. YouTube. Tapos, paano kayo, noon? Paano kayo nagtitipa or di agsip-sipran talaga? Hindi, By ear or at the TV? by ear talaga noon. Adamat lang tilak ko day di nga jingle song hits. So with chords na With chords na yan. yun na yung pinaka-guide namin. Tapos, pag nagsipra kami ng kanta, bumibili kami ng tape. Ay, yung tape. Yung 150 CD. Day, kailangan tilapis ini. Yung Pwede ka ginagawa mo, sa yung mo paikot mo, oo. Right. Diyan iti ususaron mi. Iso nga nun niya, si Pramid ay. Iso ti, apply mi. Nagrigat kaya. So, ibig sabihin yung siguro, mas matalinong musicians yung mga OGs. Kasi ngayon is very easy na. You can just go to the internet and then may makikita ka na magbibigay ng tutorial kung paano ito, yung gano'n. Sa YouTube, meron na. Which is, noon is wala. Wala yun noon. Walang YouTube noon, wala ring Facebook. So, habang nandun kayo sa Harrison, ano yung mga, may nag-recording na ba rin? Nag-recording na rin? You're listening to El Maestro Speaks Podcast.